Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon. Binigyan niyo tayong panibagong linggo para mag-aral ng kanyang mga salita. Naririnig niyo po ba ako ng malakas? Mr. Mirna, malakas po ba ang dating ko dyan sa inyo? Mga kapatid, mag-message nga kayo sa akin kung maliwanag naman. Nandito po ako sa McDo, second floor ng McDo sa Chungli. Dahil mukhang dito mas malakas ang signal. Ayan po. McDo. Wala pang tao. Ako palang mag-isa. Ayan ang Chungli. May ginagawa. Kaya okay po. Salamat sa Panginoon. Ito ang patunay na nasa McDo. Ayan. Kailangan bumili dahil pag hindi bibili, nakakahiya naman na dito pa nagde-devotion, di man lang bumili. Good morning po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon, ang Diyos ay mabuti sa ating lahat. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Manaming Diyos, marami pong salamat sa inyo sa umagang ito. Lord, kayo nakakakita ng aming puso. Ama, alam niyo ang aming kaisipan. Nihiling po namin. Patuloy niyo po kaming palaguin sa pagkakilala sa inyo. Alisin niyo kami sa mga makasariling pag-iisip, makasariling paghahangad, makasariling pagnanasa. At tulungan niyo kami na araw-araw ay laging sumunod sa inyong kalooban. Salamat po. At kahit itong devotion na ito, huwag itong masayang, Panginoon. Kundi sa bawat araw na nagbubulay-bulay kami ng inyong mga salita, lumalim naman kami sa pagsunod sa inyo. Lumalim naman kami, Panginoon, sa pagnanasa na tanging ang kalooban nyo ang mangyari sa aming buhay. Salamat po, Ama. Nadalahin ko po yung mga kapatid ko ngayon na nanonood. Palakasin nyo nga po sila sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang Espiritu. At huwag silang mag-isip, Panginoon, lalo na yung maraming kakaharapin ngayong week na ito. Dinadalangin ko po na harapin nila na may pag-asa na itatawid niyo sila sa isang linggong ito. Your grace, O Lord, will see us through this week. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa chapter 8 na po tayo, kagaya ng pag-aaral natin. Ang gagawin po natin ganito, babasahin ko ng tuloy-tuloy na yung chapter 8. Kung mayroong pamagat siguro na uugma sa pag-aaral natin ngayon, yun ay yung paulit-ulit. Paulit-ulit. Bakit? Kasi makikita natin dito, simula pa sa chapter 5, nung may pinagaling ang Panginoon, hanggang ngayon, makikita nyo, paulit-ulit yung mga sinasabi ng Panginoon. At paulit-ulit naman yung pagdududa ng mga tao. Nangyari na ba sa iyo na inis na kayo doon sa isang sineshare nyo o kaya sa pinapaliwanagan nyo? Kasi ano ka ba? Paulit-ulit naman ako sa iyo. Hindi ka pa rin nakakaintindi. Nakaka-frustrate yung ganon. Ngayon, sabaybayan po natin. Juan chapter 8 mula verse 12. Sabi po rito, muling nagsalita, John chapter 8 verse 12. John chapter 8 verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. 13. Nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, ikaw lang ang nagpapatotoo tungkol sa sarili mo, kaya hindi ka pinaniniwalaan. Sumagot si Jesus, kahit na nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili, ang sinasabi ko ay totoo, dahil alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit kayo hindi ninyo alam kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Di ba nitong nakaraang week ang pinag-aralan natin yung pagliwanag, kaliwanagan ng Panginoon? Nung sinabi ng Panginoon yan sa harap ng mga pinuno, mga Pariseo, mga Hudyo, hindi pa rin sila naniwala. Sabi nila, ikaw lang naman ang nagsasabi niyan eh. Ang daling sabihin ng tao eh. Na siya ay, na ganito siya, nagdyan siya nang galing. Ang dali lang yan.
Pero sabi ng Panginoon sa kanila, kahit pa ako lang ang magsalita tungkol sa sarili ko, totoo naman yung sinasabi ko. Halimbawa, sino sa inyo dyan marunong magbisikleta? Yung magbisikleta po, no? Iilan lang ang wala, di po ba? Halimbawa, pumunta kayo sa isang lugar at sabihin nyo, marunong ako magbisikleta, pero walang magpatunay. Ibig sabihin ba nun, hindi kayo marunong? Pagka wala bang saksi, nasasaksi sa inyo, ang katotohanan ba ay hindi na katotohanan pagka walang magpapatunay na isa pa? Hindi, ang katotohanan ay palaging katotohanan. Kaya ang sinasabi ng Panginoon dito, kahit ako lang ang magsalita tungkol sa sarili ko, tama pa rin yung sinasabi ko. Mga kapatid, makinig po kayo, no? Bago tayo magpatuloy. Pagka kayo ay nagsishare ng salita ng Diyos, halimbawa, humahayo kayo o sa mga katrabaho ninyo, kahit walang magpatunay niyan, kahit wala kayong kakampi, truth is truth. Mag-isa ka mang tumatayo sa katotohanan, dalawa mang kayo, o tatlo, o apat, o lima, o mag-isa ka lang, ang katotohanan ay katotohanan pa rin. Yun yung sinabi ng Panginoong Hesus. Kahit ako lang ang magsalita, kahit ako lang magpatotoo tungkol sa aking sarili, ang sinasabi ko ay totoo. Kasi alam ko kung saan ako nanggaling. Now, magpatuloy po tayo, verse 15. Sabi rito, humahatol kayo ayon sa pamamaraan ng tao, pero ako ay hindi humahatol kanino man. Kung hahatol man ako ay tama ang hatol ko, dahil hindi ako humahatol ng mag-isa, kundi dalawa kami. Ako at ang amang nagsugo sa akin. Wow, what a declaration. Sabi ng Panginoon, pag ako humahatol, hindi yan yung gusto ko lang. Dalawa kaming humahatol. Ako at yung ama na nagsugo sa akin. Tapos sa verse 17, may mga pastor tayo na nanonood dyan. Pagka dumating po kayo sa isang sitwasyon na kailangan nyo magpasya, mag-decide tungkol sa mangyayari sa isang manggagawa, o kaya ay kung tama ba yun na parusahan siya, disiplinahin o ilagay dito, tiyakin po natin na pagka tayo ay magsasalita, hindi yun galing lang sa atin. Ikaw at yung nagsugo sa iyo. Yun ang, kaya nga sabi ko sa inyo, ang title nito ay paulit-ulit. Palaging ipinapaalala sa atin, pagka kikilos tayo, huwag tayong kikilos sa sarili natin. Kikilos tayo na tiyak natin yun yung gabay ng Panginoon sa atin. Dahil pagka yun ang gabay ng Panginoon, hindi tayo magkakamali. Sa damdamin mo, pwede kang magkamali, pero kung ang sinusunod mo ay yung udyok ng Panginoon, hindi ka magkakamali. Kahit walang ibang maniwala, hindi ka magkakamali. Sabi rito, 17, tuloy po natin, verse 17. Hindi ba't nakasulat sa kautusan ninyo, na kapag tugma ang patutuo ng dalawang saksi, nangangahulugang totoo ang kanilang sinasabi? No, may kautusan sila na kailangan may witness. No, dalawang saksi. 18, nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili, at ang amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. No, nabanggit na natin yan noong mga nakaraan. Sa sa water baptism pa lang, sinabi na ng Diyos Ama sa langit, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Ang sinasabi ng Panginoon, ang Ama ko nagpapatotoo rin sa akin. Kung gusto niyo pa nung patotoo ng Ama, diniscuss na po natin ito dati. Hebreo chapter 1. Hebreo chapter 1. Basa lang ako ng Hebreo chapter 1. Verse 8. Hebreo chapter 1 verse 8. Ito sinabi ng Ama tungkol sa Panginoong Hesus. Ngunit ito naman ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang kaharian mo, O Diyos, ay magpakailanman, at ang paghahari mo'y makatuwiran. Ang kaharian mo, O Diyos, ang Ama nagsabi niyan tungkol sa anak. Verse 9, kinalulugdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinamumuhian mo ang gumagawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos. Sinasabi ng Ama, ang trono mo, O Diyos, pinili ka ng Diyos. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos. Verse 10, at sinabi pa niya
sa kanyang anak, sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Naintindihan niyo po ba yun? Sinabi ng ama sa anak. Ano sabi? Sa simula, ikaw, Panginoon. Ina-address ng ama ang kanyang anak na Panginoon. Ngayon, kung ang ama nga, pinapatunayan niya na yung kanyang anak ay Panginoon. Tapos sa verse 8, sinasabi niya sa anak na ang kaharian mo, O Diyos. Bakit may mga tao pa na ayaw kilalanin ang Panginoon? Bakit may mga tao pa? Balik po tayo ron sa John chapter 8. Verse 19, tingnan na yun. John chapter 8, verse 19. Sabi rito, nagtanong ang mga Pariseyo, nasaan ba ang iyong ama? Nakita nyo, kaya paulit-ulit, nakakainis eh. Ilang chapter na sinasabi ng Panginoon, ang ama niya yung ama sa langit siya nanggaling. Tapos nagtatanong na naman sila, nasaan ba ang iyong ama? Sa verse 19. Sumagot si Jesus, hindi nyo ako kilala o ang aking ama. Kung kilala sana nyo ako, makikilala nyo rin ang aking ama. Ang sinasabi ng Panginoon dito, kahit pasabihin ko sa inyo kung sino, hindi nyo rin maiintindihan. Ayaw nyong maniwala sa akin eh. Kung maniniwala sana kayo sa akin, maniniwala rin kayo sa ama. Malalaman nyo kung saan ako nanggaling. Sinisikap nilang, hindi nila sinisikap. Actually, ayaw nilang maniwala sa Panginoon. Kaya hindi nila maintindihan yung sinasabi ng Panginoon. Isa pa. Sa verse 20. Ang mga ito'y sinabi ni Jesus nang nangangaral siya sa templo, malapit sa lalagyan ng mga kaloob. Nakaupo pala ang Panginoon sa tabi ng offering box. Doon siya nakaupo at nagsishare siya. Pero walang nagtangkang dumakip sa kanya dahil hindi pa dumarating ang oras niya. Ito, ilang beses na rin itong nababanggit. Yung perfect timing ng Panginoon. At dati, sinabi ko sa inyo, kahit yung mga kaaway nyo, kahit yung gustong gumawa sa inyo ng hindi maganda, gustong mamula sa inyo, kailangang sumunod sila sa perfect time ng Panginoon. Ibig sabihin yung pastor, pagka ayaw ng Panginoon na masiraan ka, hindi ka nila sisiraan. Kahit gusto pa nila, hindi matutuloy yung biyahe, walang dadaan na jeep, hindi sila makakaalis. Everyone has to follow yung perfect will ng Panginoon. Kahit ano gusto nilang gawin, hindi mangyayari yan. Di ba nangyari na rin yan dito? Sa chapter 7 verse 30. Chapter 7 verse 30 po. Sabi rito ng John chapter 7 verse 30. Dahil sa mga sinabing ito ni Jesus, gusto na sana siyang dakpin ng mga pinuno ng mga Hudyo, pero walang nagtangka dahil hindi pa ito ang oras niya. Dahil hindi pa oras ng Panginoon. Kahit gusto nilang hulihin ng Panginoon, hindi nila mahuhuli. Ang gusto ko lang na wag mawala sa inyo ay ganito. Nag-uumpisa pa lang ng ministeryo ang Panginoon, gusto na talaga nila na ipapatay siya. Nasa ano na agad nila yon, plano na agad nila. Umpisa pa lang, gusto na nila, mamatay na agad yan. Ngayon, magpatuloy po tayo, verse 21. Muling nagsalita si Jesus sa mga pinuno ng mga Hudyo, aalis ako at hahanapin niyo ako, ngunit mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo at hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Kaya nag-usap-usap ang mga pinuno ng mga Hudyo, magpapakamatay kaya siya? Ano ang ibig niyang sabihin na hindi tayo makakapunta sa pupuntahan niya? 23, sinabi ni Jesus sa kanila, kayo'y tagamundo at ako ay tagalangit. Naulit na rin yan, paulit-ulit na yan na sinasabi ng Panginoon Aalis ako, hindi niyo ako makikita. Tapos ang kaisipan ng mga tao, papakamatay kaya siya? Yung parang, guys, ano ba kayo? Patawarin niyo ako sa paggamit ng abnormal ka ba? Bakit hindi mo maintindihan to sinasabi ko? Now, hindi ko sinasabi yan na may panlalait. Ang point ko nga sa inyo rito ay useless na mainis ka sa mga tao na hindi makaunawa. Dahil ang kailangan mong gawin, ipanalangin sila sa Panginoon na magbukas sila ng puso sa Panginoon para maliwanagan sila. Binanggit na kasi ito John chapter 7 din, verse 33. Sa chapter 7, binanggit na natin yan
Verse 33, sabi rito, sinabi ni Jesus, sandali nyo lang ako makakasama at pagkatapos nito'y babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin nyo ako pero hindi nyo ako makikita dahil hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. 35, nagtanungan ng mga pinuno ng mga Hudyo, saan kaya niya balak pumunta at hindi na raw natin siya makikita? Pupunta kaya siya sa lugar ng mga Griego kung saan nagsipangalat ang mga kapwa natin Hudyo para mangaral sa mga Griego? 36, bakit niya sinasabi hahanapin niyo ako ngunit hindi niyo ako makikita dahil hindi kayo makakapunta sa aking pupuntahan? No, naulit na yan na sinabi ng Panginoon. Pero bakit yung mga kausap ng Panginoon parang hindi makaunawa? Simple lang na maunawain yan Sa atin, simple. Dahil mananampalataya tayo, Christian tayo. Alam na natin yung kwento. May Bible tayo. Napanood natin yung The Passion. Napanood natin yung Jesus. Pero sila noon, wala silang point of reference para paniwalaan yung sinasabi ng Panginoon. Bakit? First time pa lang na may nagsabi na dumating. First time pa lang sila nakarinig ng tao na alam nila kung saan na nakatira, kilala nila ang mga magulang, kilala nila ang mga kapatid, tapos sasabihin ng tao na yon, sa langit ako nang galing. Hindi ako nanggaling sa nanay ko, hindi ako nanggaling sa lupa. Kayo galing sa lupa, pero ako sa langit ako nanggaling. Isinugo ako ng Ama. First time lang na may nag-angkin nun. Kaya hindi nila ma-process at ang paraan lang para ma-process mo yon, mapaniwalaan mo, kailangan yung puso mo ay lalapit sa Panginoon. Hindi nila maiintindihan yan. Kada salita ng Panginoon, lalo lang silang mabubulagan. Tingnan nyo sa unang Korinto, binanggit ko na rin to dati. Bakit napakahirap para dun sa mga tao na maintindihan yung salita na sinasabi ng Panginoon? Unang Korinto chapter 2. Sabi po rito, sa verse 13, Unang Korinto chapter 2 verse 13 hanggang 14. 1 Corinthians chapter 2 verse 13 to 14. Sabi po rito, hintayin ko may mag-type. Ayan. 2 Corinthians chapter 2 verse 13. Itutuloy ko po hanggang verse 14. Yan. Sabi rito, kaya nga, ipinangangaral namin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga salitang mula sa Espiritu at hindi mula sa karunungan ng tao. Ipinangangaral namin ang mga espiritual na mga bagay sa mga taong nasa kanila ang Espiritu. Spiritual messages are for people who are spiritual, yung mga tao na may spiritual life. Kaya nga pagkain sa atin yan Bakit kayo nanonood ngayon ng devotion? Dahil pagkain ng espiritu natin yan ninanasa natin. Kahit anuman yung topic, kahit hindi ugma sa sitwasyon mo ngayon, nabubusog ka. Your spirit is filled. Bakit? Bakit po kayo nabubusog sa salita ng Diyos? Hininga ng Diyos yan Bakit ba tayo nabuhay? Ano ginawa ng Panginoon dun sa putik na anyong tao? Hiningahan ng Panginoon kaya nabuhay Kaya tayo, pagka may devotion, nabibigyan tayo ng buhay napapalakas tayo kasi this is the breath of God, this is the word of God, itong salita ng Diyos. Kaya dito tayo dapat tumuon. Ang ating Christianity ay hindi activity-based Christianity na ay kailangan may swimming tayo para sumigla. Magpa-basketball tayo para sumigla ang kabataan. Ang sisigla ron yung kanilang laman. Kung gusto mo mapasigla ang espiritu ng isang tao, kailangan pakainin mo siya ng spiritual na pagkain, salita ng Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo rito, ipinangangaral namin ang espiritual na mga bagay sa mga taong nasa kanila ang espiritu. Tuloy natin, verse 14. Ngunit sa taong wala sa kanya ang espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan at hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa tulong ng espiritu. Para sa taong walang espiritu, walang spiritual life, yung ninanasa nating gawin araw-araw para sa kanila, sige, magkakaroon. Darating din tayo dyan. Oo, sige. Oo, may panahon din tayo dyan. Bakit ganun?
Kaya ikaw, hindi mo maisip, bakit ganun? Ako tuwang-tuwa ako, kailangan ito, salita ng Diyos to. Tapos pagkasasabihin mo doon sa iba, parang wala lang dating sa kanila. Wala bang kapangyarihan ng Diyos? Akala ko ba makapangyarihan ang salita ng Diyos? May kapangyarihan ang salita ng Diyos sa mga taong naniniwala. May kapangyarihan ang salita ng Diyos sa mga taong naniniwala. Pero kahit ikaw ay sa loob ng simbahan nakatira, kahit ang dami mong t-shirt na I am a Christian, pero pag hindi mo pinaniniwalaan ang salita ng Diyos, wala itong magiging kapangyarihan sa iyo. Kaya nga, hindi ito sa karunungan ng tao, hindi sa isip ng tao. We believe by faith in our spirit at tinatanggap natin. Dahil kung hindi, may sinabi ang Panginoon tungkol sa mga taong ganyan Yung sa Isaiah chapter 6. Pero inulit ng Panginoon yun sa Matthew 13 Mateo chapter 13. Dito tayo sa verse 10. Mateo 13 verse 10. McDonald, Brother Rapi. Namimiss na kita, Brother Rapi. Hello. Macdo. Mateo chapter 13 verse 10. Sabi rito, pagkatapos lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, bakit po kayo gumagamit ng talinhaga sa pagtuturo sa mga tao? Sumagot si Jesus, 11, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, pero hindi ito ipinagkaloob sa iba. Narinig niyo po ba yon? Ipinagkaloob sa inyo na maintindihan ang mga ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, pero hindi ito ipinagkaloob sa iba. Verse 12. Kaya kung nagsishare ako rito at naiintindihan ninyo, nauunawaan nyo, something in your spirit is stirred, parang lumalakas ka, at balik ka ng balik sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ipagpasalamat nyo sa Panginoon, Lord, salamat po na may naiintindihan ako sa inyong mga salita. Verse 12, sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit na pangunawa, ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang nauunawaan, ay kukunin pa sa kanya. Boom! Yun ang dahilan kung bakit may mga tao kahit sa loob ng church na ang tagal na parang hindi makaunawa. Bakit? Hindi nila sinusunod yung salita ng katotohanan. Pero pagka yung tao, tayo, pagka ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, ano sabi po rito? Ulitin ko po sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit na pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang nauunawaan ay kukunin pa sa kanya. In other words, yung mga kausap ng Panginoon, kahit magsalita siya ng magsalita sa kanila, lalo lang silang hindi makakaunawa. Bakit? Hindi sila sumusunod sa Panginoon. Yung puso nila ay sarado. Tignan ninyo. Tuloy natin verse 13. Kaya nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga dahil tumitingin sila pero hindi nakakakita at nakikinig pero hindi naman nakakaunawa. Sa isang taong hindi susunod sa salita ng Diyos, lalo lang magsasalita ang Panginoon ng mga bagay na hindi nila maiintindihan. Sabi nyo, dapat paunawa ng Diyos sa kanila. No. It starts within us. Kung tatanggapin mo yung salita ng Diyos, i-honor ng Panginoon yon, lalo kanyang bibigyan ng kaunawaan. Pero kung kaya ka lang nagsimba, pag may mga taong ganyan, kaya lang nagsimba dahil sa kaibigan, dahil sa babae, dahil nagandahan sa aircon, dahil nagandahan sa lugar, ang ganda ng kanta kasi, ang ganda ng music. Kahit matagal sila magsimba ron, hindi sila magkakaroon ng kaunawaan. Maliban na lang buksan talaga nila yung puso nila sa Panginoon. Verse 14. Sa kanila natupad ang sinabi noon ni Isaias,
Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat matigas ang puso ng mga taong ito. Tinakpan nila ang kanilang mga tenga at ipinikit ang kanilang mga mata. Dahil baka makakita sila at makarinig at makaunawa at magbalik loob sa akin at pagalingin ko sila. 16. Ngunit mapalad kayo dahil nakakakita kayo at nakakaunawa. Sabi ng Panginoon, itong mga taong ito, sa kanila natupad Tumitingin sila, hindi makakita. Nakikinig sila, hindi makarinig. Ang tigas kasi ng puso nila. Pero sabi ron, pero mapalad kayo dahil nakakakita kayo at nakakaunawa. Ayoko naman puro negative Ikalawang Korinto, meron din akong gusto ipaalala sa inyo. Ikalawang Korinto chapter 3 verse 15 hanggang 16. Ikalawang Korinto chapter 3 verse 15 to 16. Ikalawang Korinto chapter 3 verse 15 to 16. Pakisulat po. Yun. Salamat Sister Ira, Sister Mabet Dison, Sister Erlinda. Nanay Erlinda, malapit na po akong bumalik sa Dubai. Next week po, nandyan ako. Ikalawang Korinto chapter 3 verse 16 to 17. Verse 15 to 16. Sabi rito, totoong hanggang ngayon ay may nakatakip sa kanilang isipan habang binabasa nila ang mga isinulat ni Moises. May nakatakip sa kanilang isipan. Verse 16, ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, maaalis ang takip sa kanilang isipan. Yun ang kailangan. Sa oras na lumapit sa Panginoon, hindi lumapit sa church hindi lumapit sa tao, hindi lumapit sa pastor, kundi lumapit sa Panginoon. Magbukas talaga ng puso sa Panginoon. Mawawala yung takip sa isipan. So, balik tayo sa chapter 8 po ng John. Balik tayo sa John chapter 8. May 3 minutes na lang ako. So, nasa verse na tayo? 21 na sinabi ng Panginoon, may dumaan na crew. Muling nagsalita si Jesus sa mga pinuno ng mga Hudyo, aalis ako at hahanapin niyo ako, ngunit mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan niyo at hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. May isa pang sinabi ang Panginoon. Aalis raw ang Panginoon na hindi napapatawad yung kasalanan nila. Sayang. Kasi kaya nga dumating ang Panginoon dito para sa kapatawaran ng mga kasalanan, pero yung mga kausap ng Panginoon ay ayaw lumapit sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, useless, sayang. Dumating nga ako para sa inyo Pero dahil sa hindi kayo naniniwala, mamamatay kayo na hindi napapatawad ang kasalanan ninyo. Laktaw tayo, verse 24. Verse 24. Kaya sinasabi kong mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo, sapagkat kung hindi kayo maniniwala na ako ang Kristo, tiyak na mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo. Hindi ito, palagi natin sinasabi, hindi ito about religion. Yung person of Jesus Christ, yun ang paniniwalaan mo. Hindi yung relihiyon, hindi yung samahan, hindi yung mga kamag-anak mo. Ikaw sa sarili mo, ay maniniwala ka sa Panginoong Jesus na siya ay anak ng Diyos, sinugo ng Ama upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Pagka ginawa mo yon, nanampalataya ka sa Kanya, doon mapapatawad ang mga kasalanan mo. Pero kung hindi mapapatawad ang kasalanan. Kahit anong gawin mong kabutihan, hindi mapapatawad ang kasalanan. Meron iba nagsasabi, binabayaran ko na lang nga yung mga kakulangan ko sa Diyos, bumabawi na lang. Hindi mo mababawi yung kabayaran sa kasalanan. Paano mo mababawi yan? Nagkasala ka sa walang hanggang Diyos. Ang pwede lang makatubos sa kasalanan mo, yung pananampalataya mo sa Panginoong Jesus.
Yung pagkilala mo sa Kanya, pagbigay mo ng buhay mo, ng buong puso mo sa Kanya, yun lang. There's no other way, mga kapatid. Now, tingnan ninyo ito, nakakainis na naman ito. Verse 25. Now, verse 25. Bakit? Sino ka ba talaga? Tinanong nila. Sumagot si Jesus, hindi ba't noong una pa ay sinabi ko na sa inyo kung sino ako? Sinabi ng Panginoon, pag hindi kayo naniwala sa akin, hindi mapapatawad ang kasalanan niyo. Tapos paulit-ulit na naman, eto na naman, sabi na, sino ka ba talaga? Hello? Yung parang, nagpagaling na ako, sinabi ko yung Ama, nabautismohan ako lahat, may gumaling na naman. Hindi nyo pa rin alam. Ganyan ang katatayuan ng mga taong ayaw magbukas ng puso sa Panginoon. Dapat ba silang hatulan? Hindi. Dapat silang ipanalangin. Tingnan niyo ang Panginoon dito, hindi naiinis. Kung ako siguro kausap nila, ano ka ba? Kakainis ka na, paulit-ulit na lang ako. Ang Panginoon, kalma lang, nagsasalita sa kanila. Salamat sa Diyos kung tayo ay nakakaunawa. Kaya kung may kakilala kayo, na kahit ano sabihin mo, kinokontra pa, kahit ano sabihin mo, ayaw maniwala, huwag ka nang makipagtalo. Nung kabataan ko, mahilig ako makipagdebate sa mga relihiyon. Bata pa lang po ako niyan. Kasi yung mga magulang namin, tinuruan kaming magsaulo ng salita ng Diyos. Kaya pagka humahayo kami noon, elementary, pag may nakaharap akong ibang relihiyon, talagang labasan na ng mga ano yan. Walang tumanggap sa Panginoon sa pakikipagdebate. Ang kailangan ng tao, hindi kaalaman dito, hindi masatisfy yung kaalaman. Hindi kasi may tanong pa ako may tanong pa ako. Hindi ito ang kailangan masatisfy. Dito nag-uumpisa yan. Yung paglapit mo sa Panginoon na kahit may katanungan ka, lumalapit ka, pinaniniwalaan mo siya, binibigay mo yung buhay mo sa Kanya, saka sila magkakaroon ng kaunawaan mula sa Panginoon. Ituloy po natin ito bukas, nasa verse 26 na tayo. John chapter 8, verse 26. Diyan tayo mag-uumpisa bukas. Salamat sa Panginoon. Nais ko po uling magpasalamat sa mga nagme-message sa akin na nais tumulong para sa pagmimisyon sa Dubai at sa UAE. No? Ang alis ko po, ang naming mag-ama ay sa May 23. Next Tuesday po ang punta namin doon. Maraming salamat po sa mga kapatid na kinikilos ng Panginoon at nagre-respond sa pagkilos ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa inyo. Sa inyo ang papuri, sa inyo ang pagdakila. Panginoon, tulungan nyo kami na magkaroon ng totoong damdamin at malasakit sa mga taong hindi nakakaunawa. Tulungan nyo kami na ipanalangin sila, unawain sila, mahalin sila, at kami ay maging halimbawa para sa kanila. At nais namin magpasalamat sa inyo na kinahabagan nyo kami, binuksan ninyo ang aming isipan, kaya ngayon kagalakan sa amin ang makinig ng inyong salita. Kagalakan sa amin ang sumunod sa inyong kalooban. Salamat po sa inyo. Kahit ang bagay na pagsunod ay hindi namin maipagmamalaki sa inyong harapan, dahil alam namin na nagagawa lamang namin ito sa pamamagitan ng masaganang biyaya na kumikilos sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless you po. Palain po kayo ng Panginoon. Tuloy po natin bukas ang pag-aaral. Sino ba mga babatiin ko pa dyan? Mga nasa Pilipinas at nasa iba't ibang bansa, pagpalain po kayo ng Panginoon.